Samahan niyo po ako sa Aklat ng Mga Gawa. Acts chapter 15. Aklat po ng Mga Gawa, kabanatang 15. Acts 15 verse 1. But some men came down from Judea and were teaching the brothers, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. And after Paul and Barnabas had no small dissension and debate with them, Paul and Barnabas and some others were appointed to go up to Jerusalem to the apostles and the elders about this question. So, being sent on their way by the church, they passed through both Phoenicia and Samaria, describing in detail the conversion of the Gentiles, and brought great joy to all the brothers. When they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and the elders, and they declared all that God had done with them. But some believers who belonged to the party of the Pharisees rose up and said, "It is necessary to circumcise them and to order them to keep the law of Moses." Manalangin po tayo. Sadyang kay buti mo, aming Diyos. Ang iyong mga salita ay gabay at patnubay sa amin para hindi po kami maligaw ng landas. Tulungan kami, o aming Diyos, para maunamaan ang inyong mga salita. Tulungan ang inyong manggagawa. At bigyan kami ng sapat na talino sa aming pong pag-aaral ng inyong mga katotohanan. Tulungan ang iyong abang lingkod sa kanya pong pangangaral ng inyong mga salita. At sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Isa sa mga principles namin pong pinag-aaralan at tinuturo sa mga pastors is to stay on the line. Marami kaming kinakaharap na mga issues about that. Depende kung ano po yung mga pastors na namimit namin. Pagka-baptist ang kausap namin, we have some issues patungkol sa staying on the line, kung above, below the line, etc., etc. When we talk with Pentecostals, meron din kami mga issues na nag-agree sila at kailangan nilang kaharapin ng mga issues. Pagka-baptist, hindi po lahat, some. We have issues like ang tao ay may parte sa kaligtasan. Isa po yan sa mga kinakaharap namin. Kapag Pentecostals, ang kaharap namin, ang issue namin is God has a plan and a perfect plan for you. Ayos in Jeremiah, ayaw po yung kanilang issue. Ang dinidil po namin ito pagka nagkaroon kami ng presentation kung ano yung mga principles na gusto namin ituro sa kanila. At pagdating namin doon, itinetake up po namin yon to encourage them to search the scripture. Ang ginagamit nila na God has a perfect plan for you, huwag niyo pong gagamitin sa sarili niyo po yun. Pag ginamit niyo yun at sinabi niyo, ayon sa Jeremiah, God has a perfect plan for you, alam niyo ba kung ano ibig sabihin nun? Ipapakulong kayo ng Diyos sa ibang bansa. Kaya pag pinag-uusapan yung God has a perfect plan for you, ikukulong ka ng Iraq.
Yun po yung ibig sabihin po nun. Pabayaan mo makulong ka, makakalaya ka rin. God has a perfect plan for you. Yun po yung nakalagay sa Jeremias. Paboritong ginagamit ng mga tao. Nagkaroon ng pandemic, paborito nilang gamitin, God has a perfect plan for you. Ibabilanggo ka sa Babylonia, ibig sabihin nung pabayaan mong mabilanggo ka, ibabalik kita sa Israel. Yun po yung kwento nun. Kaya wag tayong gamit ang gamit ng mga lines. Pati yung we declare, wala po sa inyo yung power. It is on God. Kahit anong i-declare mo pag ayaw ng Diyos, wala po yun. We declare the presence of God. We declare na ikaw ay yayaman. Ang dami ko na pong na-receive na declare, di pa ako yung mayaman hanggang ngayon. Tapos nagsasalita, ganun pa din, mahirap din. Tapos nagsusulisit. Yun pa yung mga mahirap na mga issues. Yung iba naman, ang Diyos ay niligtas niyang lahat. Hindi po. Hindi siya ganon. Kaya we do that, and that's staying on the line. Yun yung mga masyadong sikat na mga issues. Kaya lang minsan sa mga churches, merong mga unwritten rules na ginagamit ang Bible tapos naglalagay tayo ng mga rules. Ang paborito kong ginagamit is, pwede bang uminom ng alak ang isang tao? That's a line na nakalagay, iba-iba kung depende kung nasaan kayo. Sa mga lasenggo, okay lang. Kasi si Jesus Christ gumawa ng alak. Kapag nakausap na yung baptist, merong certain percentage yung alak na pwedeng inumin. Merong wine, red wine, na mas mataas ang alcohol content kesa sa gin, bulag. Para hindi kayo halatang umiinom, mas maganda at mas malakas po yung tama nung isopropyl kasi 70% po yun. Kaya kapag gusto niyo pong maglasing, isopropyl po ang inumin po ninyo. Okay? At itunggal niyo yung sanggalon at malalaman. Alcohol po yun. Parehas na nasusunog po yun. Okay? Sa Tarlac, Casucarera de Tarlac, yung mga tiga-donays, papakita sa'yo na nasisindihan talaga yung alcohol kasi doon po bumibili yung gumagawa ng gin bulag. Okay? Tapos i-interpret mo yung scripture at saan mo hahanapin. It's simply making a rules para lang hindi maggawa yung tao ng hindi tama. Yun po kasi mga pinakamadali. We call that the do's and the don'ts. Pag sinabing do's and the don'ts, naglalagay po ang simbahan ng mga panuntunan na susundin ng tao upang sa gayon hindi na siya gagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya. Naintindihan na natin? Magulo ako o naintindihan niyo ako? Gumagawa tayo ng mga rules na kung saan sasabihin natin ito yung panuntunan, ito yung standard para lang yung tao hindi nagagawa ng masama. Yan po yung ibig sabihin po. Kaya gumagawa tayo ng mga rules na hindi natin mahanap ng mabuti sa Biblia. Doon po tayo magkakaroon ng mga problema sa ating pong paglakad. Malaki bang issues yun? Yes, ang tawag doon is legalism. Gumagawa tayo ng batas. Meron mga simbahan, bawal nakapants ang babae. Kahit anong klase yung pants, bawal. Kahit anong itsura ng pants. Basta pantalon, ang paniwala nila, masama yun. Yun yung sodomite na system. Na babae ka, nagpapantalon. Bawal yun. Dapat nakapalda lang ang babae. Okay? Lalaki, kailangan magpagupit, nakalabas yung tenga. Pag nakatakip yung tenga, ikaw ay nabibingi. Galing yun sa aklat po ng Deuteronomy. Without properly interpreting the culture at kung bakit po yun mga sinabi. May pantalon pang babae, may pantalong pang lalaki. Kahit maong. Hindi sila parehas. Pag nagtanong kayo sa mga magagaling na sastre, sasabihin sa iyo, lalo na po yung master cutter, sasabihin sa iyo na yung pantalon ng babae, meron siyang disenyo para sa kanya. Sa lalaki, iba din. Okay? Kaya yung
Lalaki ka, wag kang bibiling pantalon doon sa pambabae kasi puro balakang ilalagay sa'yo. No. Malalaking balakang ng babae, si lalaki, wala nang balakang, wala pang puwet. No, lalo na kapag nag-weight siyan, puro taas. Johnny Brabong labas. Kaya, kapag tiningnan mo, meron ba talagang damit? Kahit po dun sa blouse at sa polo, meron silang overlap paano po pinapatong alin yung nakataas, yung kanan at kaliwa. Kaya mga sastre po, alam po yun, kung ano yung nakapatong, pambabae yun. Pag sa kabila, panlalaki yun. Kay polo at blouse lang po yun, alam nila na merong alin yung nakapatong. Tama, hindi naman kasi kayo nagbubotonis na nakaganyan, tapos meron po silang overlap kung saan po nakalagay. Kahit po yung barong, alam nila paano nilalagay yung mga botones. Kaya hindi pwedeng simply interpret a passage and then simply apply to a culture when you don't understand the culture kung bakit po nila ginagawa po yon. Okay? Pero kapag yung lalaki nakapalda at hindi naman siya natuli at hindi siya naoperahan, kung wala naman siyang sakit at nakaganon siya, tanong niyo kung yun ay gamit nung nanay niya, nung asawa niya, yung lola, o dili kaya, ito ay kultura, yun po yung kanilang damit. Okay, siguro alam naman sa ibang bansa, meron yung nagbabagpipe, tapos parang nakapalda yung yung lalaki. Okay? Damit po nila yon, hindi po yun yung pambabae, panglalaki naman yun. Pero paldang-paldang itsura, above na ni pa siya. Okay po, ay pag-usapan natin. Pastor, issue ba yan ngayon? Issue noon? At meron ba tayong problema sa bagay na yan? Yes, it is an issue noon pa at mayroon tayong ganyang problema. Hindi po yan bago. Pag-usapan natin mga kapatid, conflict in the mission. Conflict in the mission. Ang una kong title dyan is Conflict in the Church. Nagbago lang ang isip ko dahil kukuhanin ko po yung buong Acts 15. Ito yata yung pinakamarami kong notes na dala. Yung notes na dala ko ay 14 pages. Point 1 lang po yun. Kaya data. Ayaw sumara ng Bible ko sa kapal. Ito po yung mga punto natin. Ang verse 1 hanggang verse 35, ay maintindihan niyo ba at makapal yung notes ko. Verse 1 to verse 35, conflict because of culture. Conflict because of culture. Yung natitirang verses, that is 36 hanggang matapos po, that is verse 41, conflict because of companion. Conflict because of companion. Ulitin ko pa. Conflict in the mission. Unang punto, verse 1 to 35, conflict because of culture. And then yung 36 to 41, conflict because of companion. Problema ba yan in the mission? Yes. At ito po yung isang magkakaroon ng problema inside the church. Maliban sa Acts 6 na kapag-aral na tayo ng isang problema sa loob ng simbahan, patungkol naman po yun sa distribution ng food. Kung bakit nagkaroon sila ng introduction of diakon o deacons sa kanilang mga simbahan who will do the mundane work para yung mga apostles ay makapag-concentrate po sila sa kanilang gawain as ministers of the word and prayer. But yung trabaho ng deacons doon, yung servants, sabi nila hindi naman yan yung full deacons. Yes, yung mga servants doon, katulad nila Stephen and Philip, sila ay nag-serve pero sila din ay nag-iibanghelyo o nangangaral. Kaya hindi ibig sabihin pagka nagtatrabaho sa mundane work, siya na yung mga walang alam sa Word of God, actually meron. Okay, let me just sidetrack a little bit. Pag sinabi nating deacon, ito po yung nagiging problema sa mga churches. Ang akala ng mga tao, pag sinabi yung deacon ay, ang trabaho niya ay mga mundane works, repair, cleaning, at wala siyang kinalaman sa Word of God. Hindi po totoo yun.
ang deacon dapat ay bihasa din sa salita ng Diyos. Kaya malimit na nagko-conflict ang deacons at ang mga elders dahil yung mga deacons na nilalagay walang alam sa salita ng Diyos. Ang alam nila ay pag-a-administer sa loob ng simbahan. Kaya tuloy, yung management ng mga bagay sa simbahan hindi nagiging maayos. Dapat ang deacon ay bihasa din sa Biblia. Ang pinagkaiba lang nila is they serve on tables at sa management ng church, yung mga elders and pastors, ang kanilang mga trabaho, mga kapatid, ay patungkol sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. It is a matter of giftedness. Ngayon, mag-dive na tayo. Tapos na po yung first missionary journey. At nakapangaral na sila sa Asia Minor, kung tawagin nila. Nakapagturo sila sa Cyprus. At katuwaan po yun. At nakaranas din sila ng maraming pagsubok at maraming trials. And this time, nag-report na sila sa church. Bumalik na sila sa Antioch, Syria. Ayan na naman ako, ibabalik ko na naman kayo sa mapa. Hindi ko alam kung may mapa to. Wala palang mapa to. Patawarin ako ng Diyos. Baka meron po kayong mga mapa. Kailangan pwede sabihin ng Bible, wala silang mapa sa likod. Anyway, kapag yung mapa nyo po ay mapa at sinabi niya patungkol sa missionary journey ni Paul, nakakatulong po yun. At yung isa pong mapa na kakailanganin, pwede na siguro yan. Yung isang mapa naman, yung mapa patungkol sa time of the apostles, pwede nyo rin pong tingnan mamaya. We need that map. Yung missionary journey ni Paul ay pumunta sila sa maraming lugar. At first target is Cyprus. Ang assumption nila ay siguro yun ang lugar ni Bernabe. Kaya first target niya ay kanyang mga kakilala, kamag-anak, etc. etc. And then nag-move on sila, sumakay sila ulit ng barko, pumunta sila sa ibang lugar, and that is Asia Minor. At kapag hindi sila welcome, lumilipat po sila ng lugar. Okay? Ang first destination nila ay synagogue. Ulitin ko, pag sinagoga at may sinagoga sa isang lugar, ibig sabihin, mayroong mga Hudyo sa lugar na yon na 10 lalaki. Okay? 10 lalaki, magagather, pagtatayo sila ng synagogue. Nag-aaral sila ng salita ng Diyos. Ganun po ang mga Hudyo sa kanilang naisin na pag-aralan ang salita ng Diyos. Kaya huwag kayong magtaka kung mayroong mga lugar na mayroong mga Hudyo tapos mayroong mga araw na nagtitipon po sila. Nag-aaral po yun. It's either nag-chat sila ng prayer or sila ay nag-aaral ng Old Testament. Ang tawagin nila is Tanakh. That's the Old Testament na hawak po nila. Kaya yun yung kaparehas nung sa atin na Old Testament. Tawag natin Old Testament, tawag nila Tanakh. Huwag na natin problemahin. Ito yung first destination ni Paul, meron siyang audience, meron nakikinig sa kanya, kaya doon siya unang-unang na pumupunta para ipangaral po ang salita ng Diyos. Pag wala, hahanap siya ng lugar, meron siya makapagbahagi siya ng salita ng Diyos. Pagdating natin sa lugar ng Philippi, sa kanyang missionary journey, pagdating po doon, ang Philippian church ay mabubuo dahil si Pablo ay pumunta sa kanilang tinatawag na prayer place. Okay, lugar panalanginan. Kaya doon siya pupunta. Okay, kung saan merong tao, sukdulang pupunta po yan sa marketplace para magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi yung mga tao, pag nasa marketplace, marami nakatambay at nagchichismisan. Ngayon, natapos po yung kanilang missionary journey. They will have a break at umuwi na sila ng Antioquia. That's in chapter 14, verse 24. Ang bigat ng mga ngaral na to, mga kapatid, itong mga apostles, si Pablo, si Bernabe, bago sila umuwi, dinaanan nila nung papunta sila. Hindi ko po alam kung dahil sa sasakay sila ng barko doon sa lugar na yon.
but intentionally dinaanan nila ulit yung pinanggalingan nila. What's their purpose? To strengthen the churches. Palakasin ang mga mananampalataya na kanilang madadaanan. Okay, yun po yung purpose na. Ang kagandahan noon, we simply have a church. Walang denomination. Walang nabuong mga kung ano-anong klaseng doktrina na meron tayo ngayon. Hindi ka mukha ngayon, we have a lot of churches. At marami nagtatalo-talo and we tend to agree to disagree. And then, merong kanya-kanyang grupo, merong mga independent, merong nag-aakusa kapag kayo independent. Sasabihin sa iyo, wala kayong pinagmulan. Therefore, mag-baptist kayo. Kasi sila daw ay galing kay John the Baptist na wala namang binuong simbahan si John the Baptist. Anyway, tuwang-tuwa lang sila sa Baptist. Habang sila'y namamayapa sa Antioch, peaceful living in Antioch muna bago sila pupunta ulit sa kanilang second missionary journey. Habang sila'y namamayapa, may bisitang dumating. Ano po? Let's go to chapter 15. Habang sila'y nasa Antioch after their long missionary journey, sabi sa verse 1, but some men came down from Judea. Sounds good place. Doon ko po kailangan yung isa pang mapa na sinasabi ko sa inyo na time of the apostles. Merong galing sa Judea, tapos pumunta sila doon sa Antioch. Okay, kapag tinignan niyo yung mapa, layo-layo, hindi naman mga taram Manila yan. It's malayo pa pati yung lugar. Naglakbay sila para pumunta sa Antioch. Alam niyo yan? Galing sila ng Judea, tapos yung Antioch, Syria. Antioch, Syria po yung binabanggit ko, kung saan po galing si Paul. Aakyat po yun papunta sa norte. Lalampas pa siya ng Phoenicia, tapos ng Phoenicia, that's Syria. Doon po yung pupuntahan nila. Naglakbay pa sila ng ganong kalayo para pumunta sila sa Antioch at sasabihin yung mga bagay na to. May dala silang teaching. Pastor, may pangit ba na may dala silang teaching? No. Maganda nga may dala silang turo. Alam niyo ba yun? Hindi ko alam kung nung bago kayo mananampalataya, you're so excited sa lahat ng Bible study, kahit na yung Bible study na attendan mo sablay, basta akala mo Bible study, it's good to sit and good to listen. Hindi ko lang po nasubukan niyo po yan. Nung ako gano'n, tuwan-tuwa ako pagka may Bible study, I attend. Kahit sa campus, merong campus crusades. Okay? Nag-a-attend ako doon sa Bible study namin sa TSU. And then, merong nasa third floor kami, doon sa second floor nung building na tinatawag nilang Smith Hall. Doon sa second floor, merong nag-gather kasi pag nabakante yung mga room, doon sila pumapasok yung mga nagtuturo. Pumasok sila doon, nag-gather sila, tapos nagtuturo sila ng salita ng Diyos to the best they could. I attend. Okay, umattend ako sa ganon. Then magkaroon ng victory, dumating si Conner Reyes. Nanood na naman ako doon sa Tarlac. Kasi nandun sila sa isang malaking building. Doon sa D1 ng Tarlac. And then nag-attend kami doon. Nakita ko yung testimony ni Conner Reyes. And then nagpalabas sila ng backmasking. Nandun din kami. Yung backmasking, kumakanta ng pabaligtad. Sabi si Satan, let's start writing backwards. Kaya yung mga kanta, binabackmask nila. Tapos, merong lumalabas na mga salita patungkol sa demonyo na pagsamba. Ang galing ang ginawa. Sinubukan ko doon sa cassette namin, nung binaligtad ko, iba pala yung music, Okay. Para akong tangengot. Alam niyo yun? Sino yung gumamit ng cassette? Huwag niya nang itaas, alam ko na yung edad. Sige, baka lumabas yung edad natin. Ako po gumamit ng cassette. Pag yung cassette namin, binaligtad mo kasi yung cassette pag binaligtad mo, iba yung music na naka-record din doon. Hindi po siya yung kamukha sa backmasking
Sa backmasking kasi, yung real tape, pag ano, tapos ipi-play nila backward. Sa cassette tape, pag play mo siyang backward, binaligtad mo yung cassette, meron ding naka-record na maayos na music doon. Umatin din ako doon. Kaya lang, akala ko nga cassette yung ginagamit. Binaligtad ko, iba yung music niya. Kadugtong ng part 1 ng music. Yun nandun sa kabila. Para akong tangengot. It's try to do something. Akala mo tama, no? Iba pala yun, yung pag nanonood kayo ng sine, alam niyo ba yun na yung oras ng palabas mo dito sa sine na to, tapos sa susunod 2 oras, kasi pagkatapos ng palabas dito, yung nagbibisikleta, ililipat niya yung real film doon sa kabila. Siyempre, hindi niya na naman alam kasi pang senior citizen lang. Yun, ano. De, pag nag-film showing kasi kami, yun po yung ganun po yung gamit namin. Yun po yung ginagamit sa sinehan. Yun po yung binabakmas. Matindi ako doon. Akala ko maganda. Tuwang-tuwa ako until I read a book, Dancing with Demons. Sabi nung libro na Dancing with Demons, pasensya na ba kayo, nasa sidetrack lang ang konti. Sabi niya, hindi mo na kailangan i-backmas yung music. Just let it play. And analyze the songs. Hindi na kailangan ng backward. Sabi nung kanta, sana 2 ang puso ko. It is proper or not? Sana 2 ang puso ko. Kanta yun, di ba? Lyrics siya sa isang kanta. Sana 2 ang puso ko. Naghahanap ng kabit po yun. Kasi nga, sana 2 ang puso niya. Sabi, hindi mo na kailangan i-backmas. Wala nang ibang sasambahin. Kinakanta po yun sa isang babae. Hindi mo na kailangan i-backmas po yun. Let it play. At makakakita ka, sabi na. Kahit po sa mga Christian songs, hindi nyo kailangan i-backmas. You simply play it and listen carefully. Hindi porke kinakanta sa simbahan, tama. Kaya maingat po tayo sa mga kanta na kinakanta natin. We tend to look on the lyrics, hindi dahil maganda po sa emosyon. At inattendan ko po yun, no? Kasi tuwan-tuwa nga ako. Kaya ito, meron darating doon sa church sa Antioch. Magtuturo, it's a good welcome. Alam mo yun? Akala ko dati ganun, na pagka may magtuturo, magandang gawin, no, na paturuin sila. Ang mahirap, pag nagturong mali, hindi mo na mabalik. Hindi mo na, ang hirap-hirap siyang i-correct. Noon encourage ako na magkaroon ng ibang mga preachers. Sabi ng isang kapatid, Pastor, pag pinag-preach mo sila, sabi niya, paano mo i-correct? Pag pinaniwalaan na nila yon, paano mo i-correct yung maling turo? Sabi ko, sige na nga, wag. Ganun po kahirap yun. No. Ngayon, merong mga dumating na nagtuturo. Ang mahirap, yung turo nila, biblical. No, kasi ito yung problema namin, bakit po ako sumasama sa movement of the word? Noon ayoko magturo through movement of the word. Ang gusto ko lang is magturo sa church. Noong una, required kami na magturo sa iba. Then I have to look for my contacts, kung sino yung mga tuturuan ko, mga pastors. Nung lumaon po yung pagtuturo ko sa ibang mga pastor, ito po yung naging problema ko. Kung yung pastor na yun ay kasama ko sa langit, at alam ko yung totoo, hindi ko ba sasabihin sa kanya kung ano ang totoo? Ganun din po yun. Pag yun natuto sa akin, natuto yung pastor, hindi ko na kailangan pumunta doon sa church para ituwid yung turo. Magtuturo sa simbahan yun, makakakaroon yun ng epekto sa kanilang simbahan. May tutuwid yung mga iba pong nilang mga turo. Ang mahirap lang, yung mga pastors, pag uwi nila sa mga simbahan, ganun pa rin. Pero merong certain effect. May pinanood akong preaching, Sunday morning. Ewan ko ba, ba't nabuksan yung Facebook? Nabuksan ko yung Facebook ko at I think it's 7.
Biglang nagpipreach yung pastor, binabanggit yung pangalan ko. Sabi ko, nabanggit yung pangalan ko doon. Binalik ko yung... Oh, sabi niya, narinig niyo siguro si Pastor Alamo na sinabi niya na kapag nagbasa kayo ng 3 to 4 chapters a day, matatapos niyo ang buong Bible niyo sa isang taon. Yun pala yun. Alam ko kailan ko sinabi yun. Doon din sa church nila. Pero hindi po ako speaker. Hindi ko lang matiis, nagsalita ako after nung wala kaming ginagawa. Nagsalita ako doon sa microphone. But it has an effect. Kung baka sakali merong magbabasa ng Bible sa kanila. At mukhang yung pastor mismo na apektuhan is, nakatulong ba ako? Was there an effect? Doon sa mga hindi magbabasa, baka magbabasa na sila. Alam niyo yun, yung mga ganong mga bagay. Why I joined the movement of the word? Bakit ako nagtuturo? Noon, ang burden ko lang, magkaroon ako ng estudyante. Ngayon, hindi na po siya ganon. Nababurden ako pag mali yung turo. Ano yung magagawa ko to help them? Ayun po yung burden ng movement of the word. Hindi siya grupo na nagpapalaki ng kasama, but nandun siya para magturo at ibahagi ang salita ng Diyos. Naintindihan niyo ba? Yung po yung aking burden kung bakit ako nag-join doon. Ngayon, meron dumating. Meron silang dalang turo from the Bible. Ganun po kabigat ito no? Yung dala-dala nilang turo from the Bible is just like kung ano po yung problema ng Book of Hebrews. Ang problema ng Book of Hebrews, yung mga tao, ang gagamitin nilang principle is biblical din. Alam mo yung bigat nun, galing sa Bible ng Old Testament yung gagamitin, but interpreted na hindi, o ininterpret nila na hindi tama. Ngayon, ito yung dadalhin ng mga pastors o yung mga tagapagturo from Judea papunta sa lugar ng Antioquia. Ito mabigat. Saan sila galing? Hindi ko alam kung galing po sila sa Judean Church. Baka naguguluhan kayo, no? Malaki po ang Judea. Judea is a province. Kapag tinignan niyo yung Palestine o yung Israel pat sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, time of the Apostles, malaki po yung Palestine. And then sa ilalim po nun, makikita nyo kaagad yung Judea kasi nga yung Jerusalem ay key. Nandun. Makikita nyo yung Judea, probinsya po yun. Ito yung, hindi sure kahit na mga theologians o yung mga commentators, whether itong mga Judeans na to ay galing sa Jerusalem Church o sila ay mga mananampalataya na nabuo, mga churches na nabuo o mga simbahan na buo na nasa Judea pero hindi Jerusalem. O ano ngayon, pastor? Ito pa yung significance nito. Not significant. Ito yung epekto nito. Galing sila mismo sa Judea at meron silang daladalang turo. Kung ikaw yung Gentile, taga-Antioch ka, may darating from Judea, magugulat ka doon. Oh, may dala silang turo. Alam niyo ba yun? Yung galing ito doon sa pinanggalingan ng gospel na dala-dala ni Pablo to eh. Magkakasama sila. Hindi nyo ba maiisip yun ng assumption? Mga kasama nito ni Bernabe, naalala na si Bernabe, ito po yung nag-donate nung pagkabenta na ng lupa nila, yung napagbentahan ni dinonate lahat sa church in Jerusalem. Kung ito galing ng Judea, ito po yung assumption baka tama yung dala-dala nilang turo. Kaya kung plain listener ka, biglang may dumating sa inyo, kami ay from Judea. Halimbawa, may darating dito, galing kakaapihin ng Jerusalem. Ito ang teachings. What will be your reaction? Baka si pastor, wala, hindi kami ganyan. Alam ba ninyo na mas madali mag-imbita ng speaker Amerikano at saka magsasalita Pinoy? Bias ang isip ng Pinoy. Ngayon sabihin sa akin, pastor, hindi. Paano kung sasayaw yung Pilipino, sasayaw yung Koreano? Sige nga, di kayo bias?
Kasi gusto natin, puting-puti na mukhang mamamatay na, maputlang-putla, pero yung kayumanggi ayaw natin. Gusto natin yung naliko ng glutathione at isang damakmak na gatas ang niliko para pumuti. Yan ang gusto natin. Bias tayo eh. Pag nagsalita, alam sa Pilipinos, pag nagsalita, Pilipino yung magsasalita, tsaka Amerikano. Alam niyo ba yung bias ng mind natin? Nag-i-English tsaka Tagalog. Wow, Inglesero pa eh. Pagkikinggan natin kasi English eh. Tama ba? Nag-agree kayo? May bias tayo minsan? Kasi Amerikano eh. Kahit walang laman, English. Kahit wrong grammar, Amerikano, kahit wrong grammar, we still English. Di naman makatagalog yun eh. Yung Pilipino, kaya niya mag-English. English na totoo, English Carabao, tsaka bahala ng English. Pero yung Amerikano, walang alam yun, English lang. Tapos tuwan-tuwa tayo, mga Pilipino linguist. Pero ito yung problema natin eh. Paano pag galing ng Judea? Alam niyo yung mga iba, sinasabi nila sa ibang mga pastor, you should visit Jerusalem. By the way, ang pagpunta po sa Jerusalem, ang pinakamahal na gastos na tour. Pagka magtutur daw kayo, ang pagbisita sa Jerusalem, ang pinakamahal na tour. Ay, hindi ko po alam kasi ang natutur ko lang linggayin. Hindi ko alam yung labas. Sa kanila, mahal daw. Sabi po nung mga nagtutur, yung pinakamahal daw na tour is going to Jerusalem. Mas mahal pa yun kaysa pupunta ng London. Okay, kahit saan pa kayo pupunta. Ito yung problema mga kapatid. May dala silang turo. Anong turong dala nila? Sabi na, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. Oh, may problema to. May problema si Pablo kasi hindi tinuturo to. Si Pablo ay estudyante ng isa sa pinakamagaling na tagapagturo ng Jerusalem o ng mga Pariseo, but still never taught, hindi niya itinuro sa kanila na ang kaligtasan bago mo makamit ay kailangan mo munang matuli. O ngayon, pastor, pwede bang basta sawayin yan? Hindi siya ganun kadali. Samahan niyo ako sandali sa Genesis 17. Baka tanong niya sa akin, Pastor, matatapos ba natin ang verse 35? Hindi po. Hindi ko po tatapusin hanggang verse 35. Samahan niyo muna ako sa Genesis chapter 17. Verse 9. Ito po yung sabi ng Biblia. And God said to Abraham, as for you, you shall keep my covenant, you and your offspring, after you throughout their generations. This is my covenant, which you shall keep between me and you and your offspring after you. Every male among you shall be circumcised. You shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of the covenant between you and me. He who is 8 days old among you shall be circumcised, every male throughout your generations, whether born in your house or bought with your money from any foreigner who is not of your offspring, but he who is born in your house, and he who is bought with your money shall surely be circumcised. So shall my covenant be in your flesh, an everlasting covenant. Any uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin shall be cut off from the people. He has broken my covenant. Ito po yung pag-uusap ng Diyos at ni Abraham. Ito po yung unang pagtutuli. Natutuliin ni Abraham ang kanyang mga anak kasama siya. Para sila ay magkaroon ng tipan ng Diyos. Ito po yung, balik na ko sa aklat mo ng gawa. Ito yung teachings, ito yung turo na dala-dala ng mga to galing Judea, dala-dala nila sa Antioch Church ng Syria
Kaya ito po yung kanilang daladalang mga turo na kung saan, alam niyo ito, sinasabi na para maligtas ka, kailangan mo munang mangyari ito. Ang problema nito, mga kapatid, ang problema ng bagay na to ganito. Ang pagtutuli ay tipan ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga anak. Kaya tipan po yun sa kanila. Kaya lahat po ng mga Israelita nagpapatuli. Pag hindi nagpatuli, binabali nila ang kanilang tipan sa ating Diyos. Alam po yan ni Bernabe at ni Pablo kung bakit ang templo ng Jerusalem ay meron siya pong parte na kung saan tinatawag nilang Court of the Gentiles. Ulitin ko po, nabanggit ko na po noon. Ang Court of the Gentiles, ito yung lugar na naabutan ng ating Panginoong Jesucristo na mayroong nagtitinda at nagpapalit ng pera. Nagtitinda ng kalapati, nagtitinda ng baka, ng toro, at ng iba pang mga hayop. Kaya yun po yung Court of the Gentiles. Nandun po yung nagpapalit ng pera. Doon sila nagpapalit ng pera. Tapos, bibili sila ng hayop, tapos ibibigay doon sa high priest doon sa loob. Okay? Yung nasa labas, Court of the Gentiles, dapat sila nag-evangelize para maging yung relihiyon ng mga Gentiles ay maniwala sila sa Judaism. Okay? Yun po yung purpose po nun. Kapag sumali ka sa Judaism, magpapatuli ka kahit matanda ka. Yun po yung nasa isip itong galing sa Judea. Ang system nito, it is salvation by faith, hindi po naman nila tinatanggal yun. Pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Plus, magpapatuli yung mga lalaki para maligtas. Works ang tawag. This is halimbawa po ito ng kaligtasan na kailangan mong gumawa para maligtas. Salvation plus works. Ang mahirap, turo ni Moses. Galing sa Bible. Kaya hindi po lahat ng galing sa Bible na itinuturo, kung mali ang interpretation, hindi ibig sabihin tama. Kaya nga mahalaga na tinitingnan yung kwento ng Biblia. Kaya pagdating natin sa verse 2, ito yung kanilang conflict. And after Paul and Barnabas had no small dissension and debate with them. Ito po yung nangyari, no? Nakipagdebate talaga yung dalawa. Hindi po pinanggit sa atin kung ano yung pinagdebatihan nila. But assuming, palagay ko, ang pinagdidebatihan nila, hindi nila tinuturo yan sa mga Gentiles. Ang tinuturo lang nila sa mga Hintil, ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ay yung pagtutuli, tipan po ito ng Israel, ni Abraham at ng Diyos. Hindi yan kailangan para sa kaligtasan. Ito po yung naging solusyon. Paul and Barnabas and some of the others were appointed to go up to Jerusalem to the apostles and the elders about this question. Ano yung gagawin? Ito po yung importansya na meron ang Jerusalem Church ay meron din siyang sariling council. Kung ang mga Pariseo o ang bayan ng Israel ay merong Sanhedrin, ang mga apostles ay meron din. Okay, ang desisyon ng church, mga kapatid ng Antioch, ipadala si Paul, padala si Bernabe, which ito yung nag-aral sa mga Hentil, at nagpadala pa sila ng ibang mga witnesses. Okay, para pumunta sila sa Jerusalem. Ito po yung linagay nila, ito specific si Dr. Lucas. The apostles and the elders. To clarify matters. Bakit? Galing Judea yung problema. On a simple term, galing sa lugar nila ang problema. It can be right, it can be wrong. Baka naman mali si Paul. Baka nagtuturo nga yung Jerusalem Church ng ganong bagay. Verse 3. So being sent on their way by the church, they passed through both Phoenicia and Samaria. Ito po yung mapa, Ang
nasa far north ang ng mapa ng Palestine o ng Israel. Sa taas po ang Syria. Makikita niyo doon yung Antioch. Tapos bababa ka, dadaan ka ng Phoenicia, tapos dadaan ng Samaria. Samaria, ito yung pinakamaraming ministry na ginawa ang ating Panginoong Jesucristo. Naalala niyo? More than 2 years, ang ating Panginoong Jesucristo ay nangangaral sa mga maraming lugar, sa mga sinagoga, sa lugar ng Samaria. Then he went down. O sa Galilee, Samaria. Sa Galilee siya maraming pagtuturo. Yung Samaria, yun po yung babae na na-meet niya sa tabi ng balon. Okay? Maraming nagkaroon ng pananampalataya. And then Judea. Doon pa lang po siya nakarating sa Judea. Ano yung ginawa nila? Describing in detail the conversion of the Gentiles and brought great joy to all the brothers. Habang sila'y naglalakbay, mga kapatid, at hindi naman maikling araw ang kanilang paglalakbay, di rin maikling oras, they passed through churches. Napansin niyo ba? Ang ganda ng mga simbahan dati, ano? Alam niyo yun? Kapag may concern ka and you pass through a church, pumunta ka sa simbahan at makakausap mo yung mga tao doon about the kingdom. Sana ganun din pa rin, ano? But we were divided by denominations. We were divided, nahati-hati tayo dahil sa kani-kanyang mga doktrina, nahati-hati tayo sa ating kanya-kanya mga biases. Kaya kapag mayroong mga naliligaw na mga pastor, hindi niya alam kung pwede siyang dumaan sa church. Which usually dapat makakadaan siya doon or pwede siyang mag-shelter for a while. Kaya hindi na gano'n. Alam niyo yung mga problema ngayon ng mga mananampalataya. Pag pumunta ba ako sa church na to, welcome ba ako or kakausapin ba ako, etc. etc. Lagi natin tatandaan, mga kapatid, kung hindi naglalakad dito nakasakay ng kamelyo o ng karwahe, hindi mabilis ang travel. Ang layo-layo ng paglalakbay, hindi po sila nakasakay ng magagandang sasakyan para may hatid sila na mabilis. Naglalakad. They tend to go through places. At mukhang ang dinaanan nila, mga kapatid, ay lugar ng mga mananampalataya. Bakit? Nagkaroon sila ng kwentuhan. Nagkaroon sila ng huntaan at kwentuhan patungkol sa ministry na napangyari sa mga Gentiles. They were converted not to Judaism, but to Christianity. Kita po yung ganda nun. Ganito po kaganda yun. That is, you pass through places at merong simbahan, you can take a rest and have a chat with the pastors or with the believers. Ano nangyari? Tuwan-tuwa sila. Alam niyo yun? Mga mananampalataya sa Phoenicia, mga mananampalataya sa Samaria, then hanggang sila sa Jerusalem. Nakikipagkwento sila, mga kapatid. They visit churches. Ano yung ganda nun? Ngayon hindi na ganyan. Nakakatakot na. Lagi kong sinasabi to. Yung kakilala kong pastor, pag ipapakilala ako is, eto si Pastor Bobot sa mga Tarem, Reformed Baptist. O, sasagot naman ako, hindi ako Reformed Baptist. Basta ipapakilala, Pastor Bobot, Reformed Baptist din. Hindi po ako Reformed Baptist. Hindi rin ako Baptist. Ano ka? Evangelical. Malalaki na yung mata sa akin. Evangelical. Kasi alam nila pag evangelical, wrong teaching. Mga kapatid, sana ganito lagi, Then umabot sila in chapter 4, nakarating na sila sa Jerusalem. When they came to Jerusalem, they were welcomed by the church. Specific talaga si Dr. Lucas, by the church and the apostles and the elders. Why so different? Bakit, Pastor, may pinagkaiba? Mukhang meron ng mga leaders sa simbahan na nag-grow. Then, yun po yung mga leaders. Yung mga apostles remained to be the 12 plus Paul. Okay? Kaya ginabutan nila the apostles
at mga elders, meron ang naglilid sa simbahan nila at nandun din po yung mga mananampalataya. Of course, not totally all siguro yan. Anong meron? And they declared all that God had done with them. Yung declared po yan, hindi yung ginagamit ngayon na we declare your power, we declare, hindi po yun yung ganun ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin po niyan, kinuwento nila ano ang lahat ng pangyayari na nangyari sa kanila at pangyari nung sila ay nangaral ng salita ng Diyos sa Cyprus, sa Pampilya at iba pang mga simbahan sa Asia Minor na ngayon ay tinatawag nilang Turkey. Ito po yung pinaka-issue. Akala ko nakaalis na sila. Akala ko naiwan na yung mga nagturo doon sa galing Judea. Kasi ganito po yung assumption. Merong galing Judea, it doesn't mean Jerusalem Church. Siguro yung mga na-saved, na born again sa mga surrounding towns ng province ng Judea. Pagdating nila sa Jerusalem, taking all those teachings, yung napangyari, at kinukwento nila yung napangyari, which i-repeat po nila yan pagdating natin sa next, uulitin po nila yan. But talaga meron pang tumayo. But some believers who belong to the party of the Pharisees rose up and said, bago ko po ituloy yun, let's just simply look. Believers, klaro, tama no? Mga mananampalataya na dating mga Pariseo. Okay. O di merong pastor, nung sila ay nangangaral ba sa Jerusalem, merong mga nasib na mga Pharisees? Obviously, yes. Paul is one of them. Si Apostle Paul ay estudyante ni Gamaliel, isa nga sa pinakamagaling na tagapagturo ng Israel. Kaya nga pinakikinggan po yan ng Sanhedrin, kasi isa siya doon. Si Gamaliel, na teacher ni Paul ay isang Pariseo. Si Pablo ay Pariseo din. Okay, by religion po yon. Ngayon, merong mga galing sa Pharisees ay nanampalataya, naniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung mahirap nito. Meron silang mga daladalang turo, hindi pa nila naiaalis at hindi nila naiugnay sa kaligtasan. Ito yung sabi nila. It is necessary to circumcise them and to order them to keep the law of Moses. May pinagkaiba yan doon sa turo ng mga Judeans. Judean believers na pumunta doon sa Antioch ay may pinagkaiba siya doon sa sinasabi na meron sa verse 5. Verse 1 and verse 5, meron silang difference. Anong difference? Yung verse 1 na sinasabi niya, hindi sila maliligtas maliban sila ay matuli ayon sa turo at kostumbre daw ni Moses. Sa verse 5, mukhang hindi naman ganun ang nakalagay. Pero meron siyang word na mahigpit dahil ang pagkakalagay niya, sabi niya, it is necessary. Kailangan silang matuli. Mukhang may pinagkaiba pero mukhang isa lang ang kanilang punto. Na hindi ka maliligtas kung hindi ka susunod kay Moses o matutuli. Anong problema nito? Ang problema nito, mga kapatid, ang tao, kailangan siyang maligtas. Bago siya maligtas, kailangan muna daw siyang matuli, kamukha ng mga Israelita. Pero yun ba yung turo ng Bible? Hindi po. Ang turo ng Bible ay malinaw. Pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yan lang po yun. Ang circumcision na pinag-uusapan o yung pagtutuli ay simbolo ito, mga kapatid, ng circumcision of the heart o pagbabago sa puso ng tao. Ito ang kanilang itutuwid sa mga darating pang mga talata. Kaya mga kapatid, lagi nang tatandaan, ang itinuro ni Apostol Pablo, ni Bernabe sa mga simbahan ng mga Hintil ay ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi
sila kailanman nagturo na ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng pagtutuli. Ibig sabihin, ang kaligtasan, hindi mo kailangan dagdagan para maligtas. Pastor, hindi ba ako kailangan gumawa ng mabuti para maligtas? Hindi po. Hindi ba ako kailangan gumawa ng kabutihan to be saved? No. Pero, kapag ikaw ay naligtas na, nagkaroon ka na ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, then lalabas ang mabuting gawa sa iyo. Ang tawag nila doon ay pagbabago. Magkakaroon tayo ng pagbabago kapag tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo dahil bibigyan tayo ng bagong puso ayon sa aklat ni Jeremias at ni Ezekiel. Pero kung sasabihin na, Pastor, maliligtas yung tao sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, ang kamatayan niya sa krus ay sapat. Hindi mo kailangan dagdagan o tulungan ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Ang malinaw ang pagkakalagay ng Biblia, pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ang kaligtasan. At sinabi din ulit yan ni Pablo, for it is by grace, ayon sa Efeso chapter 2, for it is by grace you have been saved through faith, not of your works. Hindi gawa. Kaya hindi po kailangan yung circumcision. Pero paano ito tutugunan ng apostles, ng elders, at ng church ng Jerusalem? Mukhang sa kanila nanggaling ang wrong teachings na to. Baka hindi alam ng elders o at ng mga apostles na mayroong ganitong umiikot sa kalagitnaan ng church. Baka hindi po nila alam yan. Kaya sa mga susunod po mga talata, tutugunan po yan ng mga apostoles at ano ang kanilang itutugon para masolusyonan ang problema ito. Next meeting po, pag-uusapan natin ang magiging tugon at deliberation ng mga apostles kung paano po ito gagawin. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Hindi kami iniwanan na nakabitin sa hangin na hindi alam at posibleng malaman ang tugon sa katulad nitong problema ng pagdadagdag ng mga mabubuting gawa para sa kaligtasan. Hiling namin o aming Diyos na patuloy kaming gabayan sa aming pong pag-aaral. Sana magbigay palalo ng linaw sa amin ang inyong mga salita na hindi simpleng pag-aaral ng salita ng Diyos at pakikinig kahit na sa mali ay parang okay lang. Meron pala mga turo na nagtuturo na mali kahit hawak po nila ay Biblia. Tulungan po kami na maging maingat sa mga bagay na to. Laging ipaalala sa amin na ang aming kaligtasan hindi dahil sa aming gawang mabuti. Ang aming kaligtasan ay dahil sa gawa ng aming Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo na kung kami mananampalataya sa Kanya, kaligtasan ay aming matatama. Hiling at dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.